good morning. As usual, nagmamadali na naman ako sa aking morning duty. So, tapos na akong maligo. And ngayon is mag-get ready with me na tayo. Pero alam niyo ba na gumising ko talaga ako ng maaga para dito. Pero hindi siya enough yung paggising natin ng maaga. Very quick lang ang ating makeup. Kasi hinihatid lang ako ng kapatid ko pag umaga. Ngayon lang talaga ako sinipag gumising ng umaga. Kasi before, gigising ako, ang papasok ako 5:40, so gigising ako 5. Pero ngayon, gumising ako mga 4:20, pero late pa din ako, diba? Ngayon ako, dahil May. Super tagal ko talagang magbihis and gumaya. Kasi ang dami kong ginagawa. Siyempre, maliligo. Magpa-prepare. Eh, yung pag-makeup pa is matagal din. So, this is my another morning vlog. So far, nagugustuhan ko naman yung aking mga vlog lately kasi nga, yun nga, my goal is to keep myself busy and talaga namang busy kasi nga, nag-e-edit ako ng video every time na film ako ng video kaya okay lang naman siya sa akin. Siguro, magpe-prep ako dito ng face tapos sa may work ko na lang tatapusin kasi anong oras na ako. So, since kumain ako ng umagahan, expected na natin na madudumi ako or maka-call of nature tayo.
So, maglalagay lang ako ng foundation sa aking face. Before kasi yung mga nagagawa kong full vlog ko is gabi ako na duty. Yung mga short vlog ko, usually morning ko lang siya nagagawa kasi madami talagang ganap. Mamaya na talaga ako magkikilay and all. Guys, kasi late na ako sa aking work.
baka pwede pa. Kabyaw. Paano ulit kapag hindi kasal pero ano ma'am? Kapangalan sa akin. Kabayan muna bago nila. Galvan. Sino? Di ba dito yung clinic ni Dra Sanchez? Kaso, hindi niya alam na ininom ng gamot. Pero 7 days na lang. Lalagay ko pa yung for 7 days. Pero di ko alam kung kakainin ko. Yan na. Buti na lang ako si CCTV dito sa harap kasi puro aura ako every time na mag-video ako dito.
everyone. So this will be my outro sa aking vlog. So as you can see, I put a lot of effort sa aking vlog in this video. Kasi guys, kung alam nyo lang na sobrang tamad kong gumising ng maaga. Gumigising ako ng 5 a.m. Tapos papasok akong 5:40. Kasama na dun yung ligo, tapos makeup. Wala pa akong breakfast. Pero ngayon gumising ako ng mas maaga ng 5 a.m. Mga 4:20 ako gumising para mag-prepare ng food and makakain ng breakfast. And it feels good and nice naman na makapag-prepare ng aking breakfast and lunch na mababaon ko sa work. So, yun nga lang, magsasakripisyo sa may pagpapahinga. Actually, 'di ba nga sa nursery na ako, so may mga baby doon. Ang schedule ko minsan day, minsan night. So, yung body clock natin is hindi ganun kaayos. So, yung body clock ko minsan kapag day ako, usually kapag day is 'di ba 6 a.m. ang duty ko. Yung gabi na yun 12:30 or 1 na ako makakatulog. So, ilang oras na lang yung aking pahinga. Kaya bumabangon talaga ako kapag duty ako ng morning is 5 a.m. na. Tapos, bibilisan ko na lang yung aking kilos. Tapos, yun, magbabaon na lang ako mga energy drink para sa aking breakfast or hot choco. Ganyan, para yun yung iinumin ko. I'm doing these vlogs para makita ko naman yung progress or yung spark ko paunti-unti, if bumabalik na ba ako sa dati or yung mga ginagawa ko dati is nababalik ko na ngayon, or yung mga gusto kong bagay na gawin is nagagawa ko na ba. So actually bagong environment sa akin yung ospital, and each rotation is naro-rotate ako, so paiba-iba ako ng area and paiba-iba yung mga staff na aking nakakahalubilo. But one thing I must say is I think that I'm doing great kasi hindi ko na nga ganun pinipressure yung sarili ko when it comes to a new environment and new area. Simula nung nag-uumpisa ako kasi, yes, meron talagang pressure sa pag-work and sa mga kasama. Pero lately natutunan ko na mag-focus sa work and wag maging masyadong soft when it comes sa mga ka-workmate. I'm not generalizing it kasi minsan may mga words kang maririnig that sa dating sa'yo offensive or something like that, or parang minsan hindi mo ma-defend yung sarili mo kung biro ba yun, yung mga ganun, or minsan hindi ka sanay makipagbiruan kasi natatakot ka baka ma-misunderstood nila if sumakay ka sa joke nila. Yung mga ganong thoughts. But for me, I think I'm handling it well. And thank God kasi na-handle ko yung mga ganong bagay. Not in general, but for some reason is paunti-unti nadidil ko naman siya in a nice way. And in a gentle way for myself, kasi minsan talaga kapag ganun is nag-overthink ako, and I think I'm not belong in this area, I'm not belong into this environment. Minsan you just need to take a positive thought na ganito ganyan, na baka mamaya hindi ka man nila masyadong nakakausap kasi bago ka pa lang, nahihiya din sila. Yung mga ganun bagay. And of course, kaya ka nga pumapasok sa hospital, kaya ka nga may work, is just to focus sa ibinibigay mong care doon sa mga pasyente mo. So, you should not, it's not your responsible to please everyone around you. Siguro may mga tao talagang ayaw sa atin, or may mga taong may masasabi sa atin, but we cannot please them. We cannot stop them. If that's their ugali, let them be. If that's what they think about you, let them be, because we cannot please everyone. Parang na-realize ko siya during my working days for the past few months, 4 months I guess, na kapag nag-focus ako dun sa mga tao na parang feeling ko I'm not welcome and parang hindi ako belong, may mga ganun, is
mafe-feel mo talaga na mahihina ka sa work or parang maleless motivate ka. But yun nga, na-realize ko na we cannot please everyone. So, just stay focused and you go to work because for your patients. I must say that it was a big factor na magkaroon ng environment na you feel welcome and you can laugh freely. Yung environment na magiging makulit ka. Yung environment na hindi mo kailangan na magpanggap kung gaano yung kulit mo. Yung mailalabas mo ba? And I'm happy to those workmates na nakakasama ko na nasasabayan yung kulit ko or feeling ko talaga ako sa kanila welcome and I'm not judged on the way I talk, I make jokes. So, ayun, kaya nga yung mga vlogs ko na to is yung mga nag-a-appear sa vlog ko. Yung iba, kilala naman nila ako and nakukulit-kulit ko naman sila para sumama sa vlog. But, hindi ko talaga pinipilit yung iba kasi parang yung nafe-feel mo naman yun if ayaw nilang sumama sa vlog. But of course, they have their own reasons. Maybe they are camera shy, ganyan. And wala naman tayong magagawa sa mga bagay-bagay na gano'n. It's been a while na nakagawa ulit ako ng ganitong outro sa aking vlog and to share my thoughts about everything that I've been through sa buhay. And masasabi ko naman na going strong ang person kasi just to think of it na nag-work ka na, you're dealing your own battle and the problem of the other of your patients, and of course minsan makakahalubilo mo yung mga relatives ng iyong patients and you cannot please everyone like the doctors, your workmates, the environment you are with, basta you cannot please everyone. Minsan kailangan mo lang talagang alam mo yung ginagawa mo and tama yung ginagawa mo and that's it. As you can see naman, makikita nyo ako sa mga area na pinag-jujutihan ko ngayon kasi nga under 6 months pa lang kami, hindi pa kami parang permanent doon. Trainees pa ay under observations pa kami. So sa 6 months na yun, iniikot kami lahat. So far ako is naiikot naman ako sa madaming area and I am thankful to those knowledge kasi at first, feeling ko talaga hindi ko alam, hindi ko kaya. Pero yun nga, wag tayong mag-focus dun sa thoughts na hindi natin kaya kasi wala namang nagsimula na hindi mahirap sa lahat. Though some of the people will treat you na they think and they thought na alam mo agad kasi bago ka. No. Everyone is nag-i-start sa hardships like yung mga hard situations. Just like a nurse, hindi naman lahat is magaling agad sa may medications and how they communicate sa doktor, sa pasyente, how they communicate sa kanilang workmates. Not everyone is nag-start sa madali. Syempre, may struggle lang lahat. So, para sa akin, hindi ko siya ganun pine-pressure sa self ko kasi nga, for the past few months, madami na din akong realization sa aking sarili sa kung paano ko i-deal yung mga bagay-bagay na na-encounter ko araw-araw. Kasi may mga araw na papasok ka sa may work na you're not 100% full charge na you can deal to everyone with a smile, ganyan. But at the end of the day, of course, hindi ko naman kinakalimutan na treat everyone with kindness. Yung minsan, ikaw na yung umintindi. Pero minsan talaga nakakasagad. Pero, konti lang naman. So, yung mga ganong bagay I just let it go. Kasi, alam mo yun, yung pagod ka na nga sa work, madai ka pang iniisip. Tapos, paproblemahin mo pa yung mga problem ng ibang tao on how, or kung paano ka nila itinitreat. Tapos may isip mo. Tapos yung mga ganong bagay, naiisip ko na lang is, from the first place, they didn't know me. They didn't know who I am, who I truly was. From the start, yung mga ganon bagay. Parang, di mo nakakayaan na i-judge ka ng ibang tao or magpa-apekto ka dun kung kilala mo naman yung sarili mo and alam mo naman na hindi ka nila kalala ever since. So, I hope masundan pa yung mga vlogs ko for the following
duties ko kasi mahirap talaga siyang isingit. But alam niyo ba na ginagawa ko na lang din to just to keep myself busy. Kasi nga, yes, of course, we're adulting. We think a lot and we want everything. No, not everything. But of course, it's free na mangarap. So, instead of doubting yourself, comparing yourself, just focus on the things that you can do and siguro i-improve pa. Of course, your mindset, it should be always positive and always run to God in everything that you've been through, either it's good days or bad days. Kasi in those things, we must honor Him sa lahat na binibigay niya sa ating blessing sa ating life. Kasi wala naman tayo kung nasan tayo ngayon. Minsan yung good days, masabi natin na laging mag-thank you kay God. But on our bad days, on our low days, we often think Him kasi parang, do we deserve it? Or sometimes we question Him kung bakit natin na-experience yung mga ganitong bagay. But at the same time, nakakalimutan natin those problems is merong blessing after. Kasi those problems will give us lessons sa ating buhay that will make us stronger as a human. So, yun lang naman. Magtatanggal na muna ako ng makeup and magdi-dinner na ako. Actually, ang labasan ko is 6 p.m. And nakauwi ako ng around 6:40. Tapos nung nag-video ako, inabot na ako ng 7:25. So, I need to eat my dinner na because I'm so hungry. So, to those people who knows me and keep watching my videos, I do appreciate every one of you, especially dun sa mga taong hindi ko naman talaga kilala, tapos nagko-comment sila, kinikilig ako dun. Kasi, sino ba naman ako, tapos pinapanood nyo ako, yung mga ganun bagay. And, I truly appreciate it kapag sinasabi nyo na-encourage ko kayo, na ma-motivate ko kayo sa aking mga video. So, I hope patuloy pa magbigay ng motivation tong video ko. And ma-encourage ko kayo in some way na I can do. So, that's it for this video and thank you for watching my vlog. If natapos nyo man to, thank you so much. So, that's it. Bye everyone. See you on my next vlog.